Naglabas ang itong nagpapanggap na independent... sorry po. Sorry po. Grabe naman siya nagpapanggap. Ito pong Independent Commission for Infrastructure. Naglabas po ng, anong tawag nila? Immigration Lookout Bulletin Order. Request po ito. Okay, sige. Kay dating DOJ Secretary Remulla. Sila ay lumiham. Sige. At nandoon ang pangalan ng mga gusto nilang isama dito sa ILBO. Sige po. So, meron po lamang tayong importante mga paalaala. Uunahin po natin to. Paano ho ba ang implementasyon nito? Ano ba kabuluhan nito? Ano ba kahulugan nito? And later on, kasi meron tayong 6:30 po na mga balita. Papaliwanag po natin itong isyong ito ng ICI na hanggang ngayon po ay matigas pa rin sa pagsasabi na hindi kami secret pa rin hindi ito. kami bibigay sa kagustuhan ng nakararami na gawing public hearing ang ginagawa namin pagdinig dito. Matibay po ang kanilang hindi paninindigan, ang kanila pong desisyon. Alright? Dito po sa usapin po ng secret, ng patago, ng palihim, na kanila pong ginagawang mga pagdinig sa sinasabing umano'y pangungulimbat nitong pagkarami-raming mga taong gobyerno sa pakikipagsabuatan ng mga ilang pribadong individual at mga kontratista. Okay, 17 minutes after 6 o'clock in the morning. Hatid sa atin yan. Uy, marami yan. Baka naman kayo pa matakot. Ang mga bali-balita natin ay may mga tinatakot. Ba't kayo matatakot? Diba? Saan ka naman nakakita ng bahay? Ikaw na pinagnanakawan, ikaw pa tinatakot. Diba? Baliktad kasi dito. Okay. Oo. Sige. Ganun na yata talaga dito. May mga natatakot sa Bulacan? Oo. Meron lang mga yung mga sinasabi May alam ka na hindi ko alam. Mukhang may alam ka na hindi ko alam. Opo, sige po. Abangan po ninyo sa amin pong pagbabalik. Ito na po ang ating unang panayam para may paliwanag po ito napaka-importanteng isyong pambayan. FM. Welcome back to Vice's Perfect Match. Hindi pa nga po pwede ang hold departure order. Yan din ang explanation sa akin dito ng aking partner na si Boy. Boy, kanina. Wala pa po kasing kaso. So, hindi pwedeng hold departure. Ang paglalabas lang po ng hold departure order ay ang courts. The courts. Other than that, hindi na ho pwede. Not anyone. Yan po ay bahagi po ng due process ng ating pong legal system, no? Sige, igalang po natin yan. Pero sa punto po naman, mga kapatid, no, ng pag-aalam kung nasan ba halimbawa itong si Zaldico. Kung gugustuhin siguro ng gobyerno, magagawa nila. Kasi, hindi ho ba, yung power ng executive dito, yung power ng secretary, pag pinag-usapan natin intelligence, sino ba may pinakamalaking intelligence fund? Yung bang PNP may intelligence fund? Meron. Yung bang AFP? Meron. Yung bang DOJ? Meron. Yung bang NBI? Meron. And of course, the Office of the President. Di po ba? So kung, sabi ni Ma'am Dana, pwede ma-monitor yun among them. Sa mga, kaya nga naalala mo, meron... excuse me po, yung passport na may punit, naalala ninyo, na hindi pinasakay. Naalala ninyo yun? Yes, okay. Senior citizen yan. Opo. Kasi po, ang sinasabi, doon sa immigration, sa kanilang counterpart, tinanong nila, yung patakaran doon, yun po yun immigration to immigration. Opo. Yun po napakasimpleng bagay, pero... Kung talagang gugustuhin mo, immigration to immigration, meron ka namang, may web, meron silang samahan yan ng lahat ng immigration bureau sa bakit? Laban sa terorismo, that's number 1. Laban sa terorismo. Number 1 po yan. Pangalawa po, ito pong sinasabi na human trafficking. Say goodbye to Slack because chat's here and it's inside ClickUp. Everything you need in chat is here. Like your DMs, and even your channels. But there's a ton more you can do. Chat conversations can lead to so many... Kaya ho sila may samahan. Meron silang organisasyon. Nagpupulong sila madalas yan. And of course, the Interpol. Di po ba? So kung gugustuhin mo na gamitin ang resources ng gobyerno at alamin eksaktamente sa ang huling port dumaan
yung Rizaldi, tama ba pangalan Rizaldi? Hindi ko sure, basta alam ko lang siya si Zaldi Ay, ko. sorry po. Si Zaldi, si Zaldi ko, gamit ang Philippine passport, ngayon, alam na nila yan. Kung gugustuhin nila, di ba? Kung gugustuhin lang naman. Okay, sige. So, 6:36. So, hindi nila gusto. ewan ko sa inyo. Pero baby girl, ikaw, anong take mo dito bago na, kasi ako pinaghandaan ko po itong isyong ito ngayon na... Sige. Excited na kami marinig ang komento mo, boy. Hindi, itong ICI na ito. Alas 4 pa lang ng umaga, nagsusulat na siya dito. Itong ILBO. Anong take mo sa ILBO nitong ICI? Well, una sa lahat, dahil na sila'y nababash ngayon at napupulaan, dahil nga po hindi isinasa publiko, etong hearings na nangyayari po dyan ngayon, I think this is one way of saying, na may ginagawa kami, eto na ang ILBO. Pero, parang may contradiction. Kasi ayaw nilang isa publiko yung hearing. Dahil sabi nila, ayaw nila ng trial by publicity. Ayaw nilang magamit ng kung sino man yung komisyon for political leverage at kung ano-ano pa. Pero dito, sa ILBO, nilabas naman nila yung pangalan na mga gusto nilang ipa-look out sa immigration. So parang, that's also them saying na ito yung mga iniimbestigahan namin sa ngayon. So what's the point and sense of not making the hearings public kung pag naglalabas naman kayo ng mga ganitong papel, nandun din naman yung pangalan ng mga iniimbestigahan. Hindi, wala namang question. Parang for me, it's a contradiction. Kasi alam na rin naman ng tao kung sino-sino yung involved. Wala namang... Ang inaantay na lang natin, pruweba at iba pang mga patunay. Hindi ba? Kasi nga, meron tayong due process na tinatawag. So for me, kung naglalabas naman ng listahan ng mga pangalan, dahil nandiyan na nga yung kailangan for ILBO, di sana sinikret din nila yon. Di rin nila sinapubliko yon. Shinare nila yon eh. So sana share na rin nila yung hearings. Yun lang ang sa akin Ako lang yon. Ako lang naman ito. Sino ba naman ako para pakinggan nila? Kasi nga concern nila yung public perception. Kaya ayaw nilang mapulaan agad ng publiko kung sino man ang iimbestigahan. Pero, I mean, alam na ng tao, nagkaroon na ng Senate Blue Ribbon committee hearing about this. Ano pa bang mababago kung makikita natin yung investigasyon na ginagawa nila? Kung gusto nilang maalis yung ideya o muni-muni sa mga tao na hindi sila patas, hindi sila transparent, isa publiko nila yan. Yun lang naman po, Your Honor. Yun lang naman po ang sa akin, Mr. Chair. Because again, secrecy versus accountability and transparency. Alin ba doon ang importante? Lalo pa sa panahon ngayon na hindi na naniniwala ang mga tao na nagiging independent at patas ang ICI kasi hindi nga natin alam kung ano ang nangyayari. So for me, it's a contradiction na bawal makita yung hearing pero nakikita naman natin yung pangalan ng mga involved. Yes, Your Honor, ikaw na po. Ay, pwede na ba ako? Sorry po. Sorry, boy. It's your turn, boy, to shine. Wala lang. Yun ang naisip ko kanina. Hindi ako nakatulog ng mahimbing eh. Dami ko na panaginipan. Yung mga nandun sa listahan. Abangan na po ninyo, News 5.